Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa, tulad ng renewable at indigenous. Geothermal, solar, hydro, at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure. An untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas, which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next year in a single term of any president in our history. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang Sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.
Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EFIRA and to prohibit charging systems laws against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang pulisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DSUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan. Puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya, ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika, itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana
ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, Pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan. Huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na ang wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan. Ngayon na nasa merkado, ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin ang balita sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa bangko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan. Kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus at ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servisyo Fair nitong Marso. Mahigit 1,200 senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalo maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar. Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBook o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBook. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Entrepreneur,
naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanapbuhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high, maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving, pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya magnegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa ng TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors, from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippine Innovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan, dala ng karahasan at kapabayaan, ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities, are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad.
Magtatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.2 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi hinahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas sa SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at school head sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang maengganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.2 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa YAKAP upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan.
Sa kaugnay nitong gamot program, ang miyembro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat miyembro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic, laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat, at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa pagamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng mga presyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 70 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagan tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran kahit 5 sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-Gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL. Kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko. Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating e-Gov app, ganoong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya ang madali nang maaabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government.
Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahang MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, uso natin sa edukasyon, pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong, makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din valor clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula nung magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network. That is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements, such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now, we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our fellow Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental. And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable.
That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals, advanced manufacturing, luxury goods, technology, and logistics. Additionally, a product of the 23-member-strong and U.S.-led Pax Silica initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN +3 emergency rice reserve system will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the joint stockpiling of energy assets in the region has been ratified. Now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. For our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and a heightened instinct for mutual assistance. This is bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act number 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity
and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racist, we are not liars. We are respectful and we are dignified. We are Filipinos and we do not yield. Just recently, we celebrated the 10th anniversary of the final and binding 2016 Arbitral Award, which stands as a definite benchmark for the interpretation and application of the UNCLOS. This is not a claim that we advance alone, nor is it one that we will abandon. Your government will do all that is necessary to continue upholding this award, utilizing every peaceful and legal means available to the Republic against any attempt, foreign or domestic, to undermine this achievement. We give honor to our armed forces, the Coast Guard, even our fisherfolk, who all continue to patrol and ply our seas in the face of great risk. To them, we owe collective gratitude and appreciation, for it is they who give life to the letter and spirit of the Arbitral Award. Mga kapwa kong Pilipino, sa ganitong mga banta sa ating seguridad, sa loob at sa labas ng bansa, tayo'y tumindig ng taas noo at magkapit-bisig. Dahil tayo man ay magkakaiba sa maraming bagay, iisa lang tayong lahi. Tayong lahat ay Pilipino, Pilipino sa diwa, Pilipino sa dugo. Manaig nawa ang pagkakaisa at ang pagmamahal natin sa inang bayan at sa kapwa Pilipino. Sa bagay na ito, hindi tayo magkakatunggali. Tayo ay magkakabigkis tulad ng ating pinamana sa ating buong kasaysayan. Sa mga pang-aalipusta, hindi tayo matitinag. Sa manlulupig, hindi tayo pasisiil. Sa nalalabing 2 taon ng administrasyon, tatapusin natin ang mga nasimulan at tutuparin ang ating pangako sa sambayanan. My beloved countrymen, let us continue the work that we have started to make the Philippines the country that Filipinos deserve. There is no nobler cause than this. We do this for our children. We do this for our future. We can but do this because we love our country and we love our people. Maraming salamat po. Magandang gabi po. Mabuhay ang Pilipinas! Ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa kanyang ikalimang
SONA. Ayan. Kayo ba ay natuwa o hindi? Alamin natin muna ang report mula kay Aris number 14, Let Narciso. Miss Let. Ayan, Lakay, narinig na natin ang talumpati ni Pangulong Marcos sa kanyang ikalimang State of the Nation address. At una agad sa talumpati ni Pangulong Marcos ang issue ng flood control project